napakatagal na response or tugon ng SSS sa mga concerns umabot ng 2 taon. Ganito ba talaga kabagal mag-respond si SSS sa mga concerns at problema ng kanilang mga miyembro? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. So pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga SSS members and SSS pensioners at yung mga paparating pa lang na magpapamiyembro dito sa SSS. Sa katatapos lamang na SSS Stakeholders Forum na ginanap po sa Tarlac City last April 2, 2024 ay nagkaroon nga po ng open forum kung saan tinatanong po ng lahat ng mga dumalo ang kanilang katanungan, pati na po mga issues, mga concerns regarding SSS. And isa nga sa ating i-discuss ngayon mga ka-vlogs ang isang katanungan. Actually mula ito sa isang employer, no? Mula sa employers group mga ka-vlogs na dumalo sa nasabing stakeholders forum, at talaga namang katakot-takot ang kanilang concern dahil 2 taon na nag-antay ng response kay SSS, pero hanggang ngayon wala pang kasagutan. So ganun ba talaga kabagal sumagot si SSS sa mga concerns? Imagine, employer na yun mga ka-vlogs, how much more po sa ordinaryong miyembro ni SSS. So narito po atin pong papakinggan ang nasabing conversation during the open forum. Sir Rolly, good afternoon po. Hi, good afternoon. Miss Jaisal po from the Pascual Feliciano and Company. Sir, this question po or this concern, I think this would be in behalf of all the employers. Paano po yung mga employers na may mga overpayment? Sir, di ba ang refund is sa SSS very impossible po yan mangyari, refund, di ba po? So, pwede po ba natin mai-apply ito mga overpayment sa mga future contributions po natin? Number 1, pinakaayaw ko i-apply. Kailangan i-refund yun. Bakit Refund, hindi yes refund yan? Sir, actually, this concern po was forwarded sa Member Loans Department po ng Quezon City 2 years ago pa po. Until now po, wala po tayong feedback. Norman, bumaba ka nga dito. Ayaw ko nasa torre ka. Dito ka bumaba. Di kayo. Halik kayo. Joy, dito ka nga. O, kita nyo na ipababa ko sila. Sa ito office yan, di yan bababa. Sir, thank you. Thank you so much po. Member loans. Clarify mo. Ayan, Ma'am Norm. Member loans yung overpayment. Ayan. Meron daw silang overpayment. Hindi ko alam na may overpayment pala. Ngayon ko lang nalaman yan na. Yeah. Actually, nangyayari ho yan, sir, kasi minsan, posted Quiet mo na. nagbabayad ho kayo, ngayon nasobrahan ho yung binayad. So for the cases na sobrang payment, especially for the member loans, Yes po. meron ho kami na request for refund. Pupunta lang ho kayo sa branch, tapos magpa-file ho kayo ng request for refund. Titingnan ho kasi yung iisa-isahin ho yung records ninyo para makita talaga kung meron nga ho kayong overpayment at kukumputin. And then pag may nakita ho talaga, you can request for refund ho. Doon sa branch ho namin yan. Hindi. And then, Sorry to interrupt ha. Yes po. Hindi ako payag kasi 2 taon na eh. Yes po, sorry to interrupt din po kasi nakaka-5 letters na po tayo. Pwede Wala ho pa siya po. ngayon pumunta sa likod, sir. At tignan. Pumunta ka doon sa likod. Yan. Sino in charge dyan? Kahit sino, pwede. Marie. Sama mo nga, i-check na niya kung may overpayment sila, tapos ayusin na ngayon din. Ngayon din.
Sir, Yan o, yan. Actually, Makikita ho yan sa yung record letter ngayon. namin. 5 letters po yung ginawa namin for Hindi na nga. Naintindihan ko. Apo. Ulitin ko, 2 taon hindi sumagot. Ngayon, utos ko, pupunta ka doon. In 30 minutes, may sagot ka Makikita na. na ho yan lahat. Oo. At pag hindi in 30 minutes, patay kayo sa akin. So batay po sa ating narinig mga ka-vlogs ay talagang 2 taon na inaantay ang response ng SSS, no? At hindi nga ito tumugon o walang tugon, no? Hindi nga natin alam kung bakit hindi tumutugon. Gayong si SSS naman ay kompleto sa lahat ng mga contact details. Actually, pinopromote pa nga nila yung kanilang email address, diba? Kung may mga concerns daw tayo, may mga katanungan, may mga iba't ibang gustong malaman at i-follow up, nagbibigay sila ng active na email address. Then, plus, andyan pa yung kanilang mga hotline numbers. Andyan pa rin yung kanilang Facebook page, no? Yung kanilang active official Facebook page, no? Hindi naman siguro lahat naman siguro ng mga contact information na yan ay meron talagang admin, no? Merong nag-aabang na admin. Alangan naman magbibigay kayo ng mga contact information, halimbawa email address, tapos walang nag-check, no? Hindi naman po yun po pwede. So kung nagbibigay po tayo ng email address, ay dapat nating i-check time to time, no? Dapat everyday merong nakatoka dyan, merong in charge dyan na nagbabasa at magre-reply sa lahat ng mga concerns. Gayon din sa inyong official Facebook page na meron talagang magbibigay ng response sa lahat ng mga magsisend ng kanilang mga katanungan at concerns. Dito kasi sa case na to mga ka-vlogs ay 2 years nang inaantay yung response, no? Hinggil nga po dun sa refund ng over contribution, no? Inaantay nila yung response pero 2 years hindi pa sumasagot. Kaya ko naisip tong gawan ng reaction video, no? Itong katanungan na ito ng isang employer dahil marami akong naalala sa mga ka-vlogs natin. I don't know kung andito kayo ngayon, kung nakapanood kayo ngayon dito sa video na to, no? Kung kayo ba yung mga nagtatanong sa mga comment section, kasi naalala ko talaga yung mga comments yung mga ka-vlogs, no? Naaalala ko yan. So may naalala kasi ako na nag-file ng disability benefit, merong nag-file ng maternity benefit, may nag-file ng sickness benefit, no? Ano pa yung mga final nila. Meron pang naalala ko na nag-file ng pension, ng retirement pension na walang response, no? Umabot na ng 1 taon, 2 taon, tapos pinapabalik-balik sila sa branch. Ang nakakalungkot lang doon kasi taga-probinsya, and then malayo sa SSS branch. Tapos syempre mamamasahe ka, mag-i-invest ka ng time, mag-i-invest ka ng pera, tapos walang nakukuhang matinong kasagutan o result doon sa mga pina-file nila na mga sickness benefit, maternity benefit, disability benefit, retirement pension, no? Pabalik-balik. May naalala talaga ako, I think pension retirement, nag-file siya ng pension retirement, 2 taon na wala pa daw response, no? Wala pa daw response kung ano na ang resulta doon sa retirement pension na ina-apply niya. So kaya ako nagka-come up dito sa issue na to dahil talagang nangyayari ito sa SSS na merong mga branches, no? May mga branches talaga sa SSS na sobrang usad pagong yung response sa mga concerns, no, ng mga miyembro ni SSS, no? Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat ng mga SSS branches ganito. Pero may mga SSS branches talaga na usad pagong yung pag-respond ng mga concerns ng kanilang mga SSS members.
kung babalikan po kasi natin yung kanina, the open forum, no? Kung babalikan natin yon, mismong ang SSS President and CEO Rolando Ledesma Makasait ay nagtaka, no? Siya din ay nagulat dahil hindi niya alam na may mga ganun pala, no? Yung refund, no? May hindi sumagot ng 2 taon. Siya mismo nagulat, no? Kasi aminin natin, hindi naman talaga lahat alam ng SSS President kasi napakaraming branches. Per branches kasi yung operation, no? Maliban doon sa main office, na andoon yung SSS President. So maganda talaga itong open forum na ganito sa mga stakeholders forum na nagaganap dahil nalalaman talaga mga iba't ibang issues and concerns na mayroon si SSS, no, para sa kanilang mga SSS members. Mismo nga SSS President ay nagulat na may mga ganitong senaryo na nagaganap sa SSS. So I think the SSS President, the SSS executives and the SSS officials talagang tingnan mabuti per branches kung sino yung mga nagpe-perform at hindi nagpe-perform. Kung naalala nyo, no, merong ginawaran si SSS na top 5 SSS branches na nag-perform. Actually, regarding yun sa kanilang target, no? Sa kanilang target. Na lumagpas sa kanilang target, no? And I suggest na dapat din nilang bigyan ng award yung mga branches, no, na talagang nagpe-perform in terms of addressing the concerns of the SSS members sa kanilang sinasakaupan, mga ka-vlogs, no? Para naman maiwasan naman ganitong senaryo, no? Imagine 2 years na hindi sumagot, no? Employer na yun, no? Employer yun sila, hindi sinagot ni SSS for 2 years. How much more sa mga ordinaryong SSS member, no? Itong mga nagpa-file ng SSS pension, mga benefits na walang response, no, na natatanggap ilang taon na. So how much more sa mga ganitong ordinaryong SSS member? Talagang pahirapan, no, talagang pahirapan. So ito sana yung makikita ng mga SSS officials na solusyonan, mga ka-vlogs, dahil nangyayari talaga ito sa mga SSS branches nationwide. So talagang nakakalungkot, no, ang mga ganitong sitwasyon. Kayo, mga ka-vlogs, kung may mga ganitong sitwasyon ba kayo, may mga ganitong parehong senaryo na hanggang ngayon walang response sa SSS sa inyong mga concerns, ano po yung mga concerns na yon? Nag-file ba kayo ng mga benefit? Sickness, disability, maternity, retirement pensioner, no, na hanggang ngayon wala pang response. Gaano na ba yan katagal? Pwede mo yang i-share sa ating comment section, mga ka-vlogs, no? I-type nyo po kung ano yung mga concerns na hanggang ngayon hindi nyo pa alam ang kasagutan ni SSS at gaano na yan katagal, no? Pakilakip ng inyong buong pangalan at taga saan, no? Baka makatulong tayo and mapaabot natin yan sa SSS, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman, bagong idea at mapag-uusapan natin ang mga bagay-bagay, mga issues na may kinalaman sa pagiging miyembro sa Social Security System or SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko, and maaari mo ding i-like ang video na to. At kung meron kang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.